Swak na swak. Swak na swak sa panlasang indie rock. Ganda ka ng ano na, start. Thanks, Mike. Gusto ko subukan kita. Oh, gusto niya yun eh, yung mga ganung Sige, bagay. Ano yun eh, love, nagkaon ka na. Ito, panoorin nyo to. Isa to sa mga local favorites sa Marikina. Neighborhood pansiteria. Masayang tiki man to at masarap. Nakita ko dito yung mga kaibigan ko, paano dito talaga sila nakatira. At ito ata yung paborito nila. Itong pansita na to, mahahanap nyo to sa Panorama, kanto ng Cold Street. Medyo looban siya. Ang parking, dahil nakasara naman yung gate ng isang subdivision, pwede kayong pumarada doon. Okay, papangunahan ko na kayo ha. Simplihan lang dito, pero masarap. Local favorite nga eh. Ibig sabihin, nasa mura side. At syempre, value for money. Unahin na natin yung Lumpiang Shanghai. Okay, papakita ko muna sa inyo para may idea kayo. Sa lahat ng pinuntahan ko, ito yung parang dalawang daliri agad yung size. Kasi magkakaiba sila ng size, magkakaiba ng presyo. Pero napansin ko generally, lahat mas mura dito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi pa makompute ng utak ko kung paano sila kikita. O gusto lang nila magpaligaya ng tao. Pero tikman na muna natin to. Ito yung pinakasikat ata dito na isa. Yung giant Lumpiang Shanghai nila. Atin. Lutong test dahil bagong luto to. Pasok na pasok. Yung nipis nung lumpia wrapper, saktong-sakto rin. Malaman. Mataba. Pero wala siya ng mga kinchay. Wala siya ng mga nuances ng mga herbs. Karne siya. Kaya kung meat eater ka, solid na solid to. Ang taba eh. Nakakatawa kainin. Sobrang mura na ito ah. Maganda rin yung crunch nung ito. Pang ano rin, pang ASMR. Tapos yung rice na pamaras na to. Isang order, sobrang, sa tingin ko bagay, parang pang-apat din eh. Hindi naman talaga siya lasang garlic, pero kumbaga may toyo na siya na piniritong kanin. Tapos meron ding mga Chinese sausage. So bagay na bagay din dito sa Lumpiang Shanghai. Ito sa tingin ko, wagi na wagi to. Yung Lumpiang Shanghai na to, tama. Kasi may nagsabi na tikman mo yung Lumpiang Shanghai dun sa Foochow. Madalas to tinitake out. Ko alam, siguro alanganin yung lugar o ayaw nila dayuhin yung area na to. So yung fried rice nila, hindi naman ito yung, hindi nila ata ginamit yung super buhaghag na kanin kasi may lagkit pa siya. Gusto ko yung texture, kanya-kanya. Ultimately, tawagin na natin gabum tong Shanghai dito. Solid to. Tayo natin tong ano. Ito, nagulat din ako kasi ang dami oh. Madami yung isang order tapos pag yung presyo nakita nyo, mag-i-expect ka na baka maliit yung lalagyan. Ito yung parang lalagyan pa ng yung Korean restaurants, yung stainless. Pero ang dami niya laman, no? Sweet and sour pork. Tikman natin. Ito sinuggest to nung nag-order na ako. May mga gusto akong subukan. Pero honest siya na sinabi na hindi masyado in-order yan. Ito yung in-order. So kung susubo kayo dito, maganda magtatanong kayo dun sa order taker. Tikman natin to. Yung sweet and sour nila, mura yun ha. Para sa karinderya kanto setting, pwedeng-pwede na. Okay. Yung ano niya, yung sweet and sour niya, wala nang crunch yung ano. Yung meat. Paminsan hinahanap ko yun eh. Pero, lasang ano naman siya, lasang yung may bell pepper. Parang medyo importante rin sa akin yung lasa niya sa sweet and sour. Makarne to. Ang galing. At hindi mapula. So, iba yung take niya. Sa akin, medyo malapit dun sa parang mga escabeche-like yung sa utak ko. Kasi hindi matapang yung asin. Yun. Ampalaya con lechon. Ganda na naman, alam niya na. Malaki siya. Pero sa mga pansitan episode natin, ngayon ako umorder ng may ampalaya. So matagal ko nang iniisip na ba't ko ba hindi in-order. So dito, ginawa ko na. Parang gusto ko siya orderin minsan pag yung rice topping. Pero ito, yung a la carte niya, ang dami. Tsaka ito sinuggest din to yung lechon ampalaya.
May tokwa siya na sobrang dami rin. Sa isang bite, subukan na natin na magkakasama. Ayan. Oh, masarap to. Ganda pati ng tokwang ginamit. Walang unnecessary taste ng lumang tokwa, gano'n. Pero, masarap kasi may tausi at saka may konting tamis. So, alam niyo yun, pangontra yun sa paminsan sa mga hindi mahilig sa pait ng ampalaya. Swak to. Ang laki nung tingnan niyo yung kasamang lechon kawali. Ang taba, di ba? Ayun, I'm sure masarap din yung nila. Kung maalala ko may beef ampalaya. Sigurado ko naman meron. Patok yun sigurado. Okay, ito na. Medyo hinuli ko kasi parang ito yung highlight eh. Medyo lumagkit na siya pero nung unang sinerve sa amin, mainit pa. Kumbaga mas hindi pa ganun kakapal yung sauce nung pancit con lechon. Pero pag makita mo naman sobrang dami niya. At marami na naman yung lechon. So pinaghalo ko na naman yung pancit at saka yung bihon. Parang yun yung gusto kong configuration eh. Gulay, may right amount, hindi naman todo dami. Hindi ako nagkakalamansi, kasi gusto kong tikman muna siya as is. Pero yung, I'm sure masarap to yung kalamansi toyo, alam mo yung Pinoy style na kain. Parang sobrang impressive nung portions dito. Yung, ewan ko, yung meat, sobrang dami. So, ito na yun. Fu Chao Pansiteria. Sarap na to. Ang in-order ko pala, yung hindi toyo, yung may sabaw ng konti. Gusto ko to. So yung pansit, weird, parang bagay din siya iulam dun sa kanin. Ginagawa naman talaga yun, kahit sa Batangas o kahit saan. Tapos umorder ako ng hiwalay na, ito naman yung nakaibabaw sa pansit con lechon, pero okay din na may hiwalay kayo. Tapos, tinanong ko kung, sabi ko, pwede ba paprito ulit? Sabi niya, pwede naman, kasi gusto ko sana na mas malutong. Kaso, sinadya pala na ganito yung luto. Kasi, mas juicy nga naman. Sabi niya, may iba yung texture niyan pag yung liliit, di ba? At saka, hindi na ganun ka-juicy pag kinain mo. So, sadya na ganito yung style ng nila. Try ko with pancit, Hiwalay na experience. Oo nga. Plump yung taba. Parang wala ni anong lutong nung gilid. So, busog na busog yung feeling nung bite. Parang sobrang solid nga nito. Lechon overload. Kakain na ako ng solid, lalagyan ko na ng kalamansi toyo. Pero, official na parang sobrang sulit order or dine-in yung presyo. Ang sweet spot niya, hindi umaabot ng 300. Isipin nyo, tingnan nyo yung talagang medyo imposible yung servings talaga. Parang mamaya papabulong ko kung ano yung sikreto. Baka daw, kwento nila, baka daw sila ba may-ari nitong pwesto na to o may meat shop ba sila. So, yun, sobra solid. Totoo nga, mura at masarap. Marami ang kumakain dito ng mga mukhang galing opisina. Lunch break, pero yung mga kabanda ko, yung mga kaibigan ko sa music, ito rin ang pinupuntahan, kaya nung nalaman nilang nandito ako, talagang pumunta na rin sila. So, Maps, ilang tumbling ka lang dito, no? Wala nga naglalakad dyan sa Pero labas, nakakain ka na dito? Dito hindi pa. Tinake out? Oo, first time ko natikman itong lumpia na hindi ko makalimutan talaga. Solid sa laki, no? Ang laki eh. Tapos pagkagat mo, puro laman. Wala, di ba? Wala siyang kinchay or di ba? As in, laman lang yung Oo, experience so, eh. Parang, memorable to sa akin. nilagyan mo ba nito? Hindi Or pa. subukan mo niyan. Ano pa nagustuhan mo, Maps? Masarap lahat. Di ba? Pero, oo. Ang favorite ko itong Ang palaya con lechon na may pa no? Ang daming... may Okay yung tokwa, no? Ang sarap. Sigurado marami pang okay dito. Nice. Dahil nasa Marikina, ang dami nating kakilala, no? Ikaw, dumating ka, si Badjao, tsaka si KL. Pero, sa'yo namin ata ito na, na-discover, sabi nga ni Rims na ikaw daw yung ma-order dito nung pandemic. Tama ba yun? Oo. Ano yung in-order mo? Favorite ko dito yung torta. Yun ang hindi ko in-order kasi alam mo pare, ang kwento ko, Ano? nag-ikot ako sa lahat ng pansitan sa Marikina, lahat may torta. Lahat may pansit con lechon. Sabi ni Topper kanina, ibahin kaya naman natin. Hindi kami nagtorta.
Hindi na yung in-order. Okay, pero ito ba? Ito ba? Na-try mo na ba tong... Di pa. Ikaw, Kael, anong in-order mo dito? Actually, Shanghai, tsaka... Yan, di ba? Shanghai basic no? Oo. Pati torta. Yan, palu talaga. Lagi. Ito, nagulat ako dito na merong sauce, parang may gravy siya. Ako din, ano ba to? Buttered chicken. Sa lahat ng buttered chicken, ngayon lang, parang sa mata ko, gravy chicken siya di ba? Harap. Talaga? Hindi ng pansit. Pansit kasi ang bida dito, di ba? Hindi, sorry. Nakaganon na kasi sa kutsara ko eh. Okay. Sige nga, titikman ko nga to. Naisahan tayo ni Badjaw doon Ikaw, KL. KL, tikman mo na din. tikman mo na. Gusto ko subukan kita. Oh, gusto niya yun eh, yung mga ganong Sige, bagay. Ano yun eh, love, nagkaon ka na. Okay, sige, tikman natin. Puro kami masikero nga pala. Kaya kami nagkakaintindihan. Diba, Jim? Ano? Sige nga, tikman ko nga. Ba't ang tagal ko na hindi nakakatikim ng ganitong lasang manok? Gusto ko lang sabihin na sa lahat ng buttered chicken, parang ito yung pinakaiba nga talaga. Iba nga ha. Hindi lang sa itsura, pati sa lasa. No? In a good way? In a good way. Pero I think kailangan mo to kainin. Hindi to ata okay na take out. Kasi masarap pa yung ano niya, bagong prito pa siya Present pa yung lutong niya, hindi pa siya masyado nabasa. Or, ipahiwalay niya yung sauce. Oo nga. Diba? Kaso hindi rin, kasi diba kapag ginanon mo na siya, nawawala na yung lutong. Pag sinara mo na yung Ay, oo nga. thing. So, maganda talaga dito ka kumain. Tama ka. Pag nakulob, mawala yung Oo. lutong. Pero masarap nga siya. May tamis siya. Diba? Tapos parang, tigma mo, KL. Parang may gravy siya na. Isa pa. Pangalawa mo na? Pangalawa. Ako din, ito din, ako din. Alam mo to. Anong kwentong ano mo niyan? Anong kwento mo dito na buttered chicken? Eh di si Badjaw din. Alam mo na pala to Hindi. Ako yung taong, nadala ko na lahat sila sa kunyari, yung mga normal na kainan. Dito ko na sila dadali. Okay, bakit? Bakit huli mo to? Ano ba yung rating mo dito sa Fu Chow? Sige nga. Hindi siya more of rating, more of may sentimental value siya eh. Alam mo, nagigets ko to. Parang sa mata ko, sinabi ko nga parang favorites to ng locals. If you know, you know. Tama ba? Oo. Sobrang trip ko to. Ditong spot na to. Kasi, Teka lang, naluha ka na, Hindi, pare, natuwa nga ako na nung naisip ko na dito pala bumibili si Badjaw. dito. Ang ganda ng spot, merong nakasaradong kalye, pwede kang pumarada. Hindi ganun katao masyado, hindi... Kumbaga alternative, kung music siya, hindi siya pop, hindi siya mainstream, Oo. pero rock na rock siya. Tama ba? Tapos yung natripan ko din, simula nung na kumain ako dito, kahit nung bata pa ako. Oh. Hindi naman, mga siguro 10 years ago. 10 years, matagal na pala to. Matagal na. Ano mga 10 years ago. Ito pa rin yung lasa. Talaga? Same spot, pare. Ito na yun, oo. Tapos, Kinuha lang nila yun, yung kabila. Parang kanina pa namin pinagtatalunan kung bakit mura yung presyo. So, sinabi na mura kasi yung renta niya. Alam mo, hindi madamot yung may nagpapatakbo ng negosyo kasi normally, ihahabol mo yung presyo sa merkado. Kung ano yung going price, diba? Ito yung presyo ng pansit, ganito tayo. Sa kanya, dahil mura niya nakakuha, he doesn't mind na, sige, babaan ko yung presyo. Pero mataas yung quality. Sabi mo nga, through the years, ganito pa rin yung lasa no? So, ang galing Fu Chow kasi pag pinag-usapan mo yung Marikina, sad to say, hindi naman siya yung number one. Halimbawa, sabihin mo Chinese resto or pansitan. Pero, hindi siya number one pero... Meron pa, boss? Uy! Better than! Binigyan mo kami! Salamat! Ano ba dito, boss? Ayan So, sa lahat ng pinupuntahan ko, always customer ako. Pero ito natuwa si boss, nagdagdag siya. Tikman natin. KL, ikaw yung una kang papatikimin dyan Sige. Sige. Kasi parang sinabi mo kanina, ino-order mo rin yan no? Ano palang gusto mo sa pansit mo? Yung may sabaw o yung tigang? Yung tuyo. Ito yun. Tuyo. Tigang o tuyo. Pero ang lalaki nung parang lomi-like noodles Ikaw, ano mas gusto mo? Yung basa na pansit o yung tuyo? Tigang. Basa Basa. Ako rin kaya yung in-order ko kanina. Pero sabi ni Kuya mali ka. Hindi naman, parang sinabi nung may-ari, parang alam mo dapat talaga yung para ma-experience mo yung tigang. So hindi niya matiis. Binilibre niya ako, nagpadala siya pre. So magandang estilo, 'di ba? Parang orderin mo lahat ng hindi gusto ng may-ari para bigyan ka ng libre.
De, biro lang yun, pero ito titikman ko. Ito ba in-order mo? Nag-order din ako niyan. Okay. Tapos yung Gcash siya, hindi gumagana. Hindi gumagana yung Gcash. Tikman ko, pre, ah. Nga. Okay. Ang observation ko, pare, gusto ko yung hydrated siya. Kasi ayoko nung bihon na ano, na dry. Na dry. Kahit may bihon kahit yan na tigang dry. siya, maganda yung kumbaga meron siyang steam ng basa sa loob. At saka masarap yung sa bite itong big noodles. Magkaiba nga yung experience. Iba nga siya. Eh, di ba? At saka yung per order, mura lang to eh. Di ba? Libre yan eh. Mura talaga. Kanina pa ako ng isa ni Badjaw, basta talaga drummer, mabilis mag-isip eh. Rames, ang swerte mo dahil malapit lang to sa inyo. Na-discover ko to, paborito to ni Badjaw nung pandemic. Pandemic pa. Oo, lagi siya umu-order dito. Before pandemic, nandito na to. Yun na hindi ko maalala. Nalaman ko lang nung pandemic dahil kay Badjaw. Solid. Ano in-order na ng pandemic? Usually lumpia eh, tsaka pancit. Lumpia, Kasi lahat na pancit. nag-comment sa akin, sinabi, kailangan nyo matikman yung lumpia, baka yun yung number 1. Eh, hindi naman ako mahilig mag-rate ng number 1 or ano. Sabi ko lang, solid na solid talaga to. Laki, di ba? Tapos, kaya siya take out. Hmm. Ano to eh, parang gitna ng commute. Panorama, di ba? Panorama. So may stasyon ng jeep at mga tricycle. Oo nga. Yung main station ng jeep dito nandyan. Nandyan lang, magkakalapit lang. Jeep So, at tricycle. kaya to So, madalas sinitake out. mga papasok sa office o pauwi. Ang ganda ng location niya kasi Itong katabi. naka-locate siya sa kaling sarado na pwede ka pumarada. Actually, 3 village. Corner ng rancho, di ba? May 1, 2, and 3. Pero, ang gusto ko lang sabihin eh, kumbaga may juju to, di ba? Meron tong powers. At medyo malakas, di ba? Hindi medyo, sa tingin ko malakas eh. Swak na swak. Suwak na suwak sa panlasang indie rock. Yun na yun.